Ayoko nga. Baka makita ni tatay sa mga gamit ko. Mga kapatid ko pa, mga pakialamerang mga yun. Kinakabahan na sabi ni Terry dahil pinipilit sa kanya ng kaibigan niya na bilhin ng lip tint na nakita nila. Terence Policarpio, hindi nila makikita yan. Itago mo na lang na mabuti. Pilit pa ni Makmak. Umiling siya at halos itapon ng lip tint kahit gustong gusto niya. Hindi talaga. Hindi ko gustong magkaroon ng dahilan ng pamilya ko para magduda sa kabadingan ko. Imposibleng hindi yan makita ng mga kapatid ko. Saka kapag nasa bahay, baka maakit pa akong gamitin. Baka hindi pumula ang uso ko dahil sa lip tint, kundi dahil pinadugunan ng tatay ko. Napairap naman ang kanyang kaibigan. Hindi yan. Siyempre mag-iingat ka rin. Bakit ba naman kasi magli-lip tint ka kapag nasa inyo? Siyempre, sa labas ng bahay nyo para mukha tayong maganda. Napabuntong hininga na lang si Terry. Tinignan niya ang lip tint. Gustong gusto niya talagang mabili iyon. Bagay pa naman sa kanyang kissable lips. Napanguso siya at nagtagal sa store. Hindi sigurado kung bibilhin o hindi ang lip tint. Maya-maya napatingin si Terry sa dalagang tumabi sa kanila. Namimili ito ng lipstick na bibilhin. Hindi na malaya ni Terry na sinusundan niya na pala ang bawat kilos ng dalaga. Mula sa pagtingin sa shade ng lipstick hanggang sa paglalagay ng lipstick sa mga labi nito. Tinitesting kung babagay ba. Yun nga lang, hindi siya mapakali. Lagpas-lagpas kasi ang paglalagay nito ng lipstick. May pagmuso pa sa harap ng salamin. Damang-dama ang kagandahan nito na mukhang ito lang ang nakakakita. "Oh, bakit ka nakatingin?" Masungit na tanong ng babae. Napalunok si Terry at bumaba ang tingin sa mga labi nito. "Yung mga labi mo kasi..." Suminghap naman ito at masama siyang tiningnan. "Anong mga labi ko? Bakit mo tinitingnan ang lips ko? Mania ka? Makaalis na nga rito?" Umawang ang bibig ni Terry nang mag-walkout ang dalaga na lagpas-lagpas ang lipstick sa mga labi. Sa isang bading na katulad niya, parang masyado siyang nainsulto na tinawag siya nitong manyak. Nagkatinginan silang dalawa ng kaibigan niyang si Makmak. Maya-maya'y sabay silang tumawa. Mga bading sila sa mundong ibabaw, pero yun at pagbintangan pa nga na nang babastos ng babae. Napatingin si Terry sa sahig at nakita ang ID ng dalaga. Chonami Fajardo pala ang pangalan nito. "Miss, teka lang, yung ID mo nahulog." Sigaw pa ni Terry. Bumalik naman agad ang dalaga at kinuha yun mula sa kanya. Hindi man lang ito nagpasalamat at inirapan pa siya. "Sino ba yun? Maganda pero parang loka-loka," sabi pa ni Makmak. Nagkibit balikat naman si Terry. "Ewan ko ba dun? Sasabihin ko lang naman na lagpas-lagpas yung lipstick niya." Natawa si Makmak at kinuha ang lip tint. "Tara na nga, bilhin mo na to." Wala nang nagawa si Terry kundi bilhin ang lip tint. Pagkatapos nila ron, umalis na rin naman sila ni Makmak. Naglalakad lang sila pa uwi para mahaba pa rin ang kanilang tsikahan. "Bakit kasi hindi mo na lang sabihin sa mga magulang mo? Ibig kong sabihin tungkol sa, alam mo na, pagiging bakla mo," sabi sa kanya ni Makmak. Nilunok muna ni Terry ang kanyang kinakain. "Hindi ko kaya. Natatakot ako. Hindi ko kayang aminin. Natatakot ako sa magiging reaksyon nila." Itinaas ni Makmak ang kilay. "Huwag kang matakot. Yung takot na nararamdaman mo, lilipas din naman kapag tapos na. Bakit hindi? Matagal mo nang itinatago yan. Hindi mo ba naisip na oras na para maging tapat ka sa kanila? Hindi mo naman habang buhay na maitatago yan." Malalim na bumuntong hininga si Terry. Ramdam niya ang bigat ng mga sinasabi nito. Tama naman si Makmak. Hindi niya talaga maitatago habang buhay ang kanyang pagkatao. "Hindi ako sigurado kung matatanggap nila to, Makmak. Hindi ako sigurado kung tatanggapin nila ako. Hindi naman kasi nabubuksan ng ganyang topic sa amin. Kasi nga wala namang mag-e-expect na may magiging bading sa pamilya. Saka marami silang expectation sa akin. Mas nakikita nga nila akong mag-aasawa at magkakaroon ng mga anak. Kulang na lang, mapasabi ako ng ew." Yun ang mga usual na bagay na gusto nila. Nakikita nila sa iba pero hindi ko naman masabing ayoko. Hindi ko alam kung maiintindihan nila. At ang tatay ko, hindi ko nga kayang isipin kung paano siya magre-react. Medyo brusko pa naman yun. Takot nga ako sa palo nun nung bata pa lang ako. Bumaha ang pag-unawa sa mukha ni Makmak. Pero yun nga ang dahilan kung bakit dapat mo nang sabihin. Hindi mo pwedeng itago magpakailanman.
Hindi tungkol sa kung anong gusto nila, Terry. Kailangan mong magpakatotoo sa harap nila. Hindi ka magiging masaya kapag may lihim ka, lalo na sa pamilya mo. Kailangan mo rin maging totoo sa sarili mo. Hinawakan niya muna ang braso ni Makmak bago sila tumawid sa daan. Alam ko, pero ayoko makita talaga, Mac. Ayoko mabigo sila. Ayoko nang subukan pa. Pakiramdam ko nga, hindi ko natutugunan ang mga inaasahan nila sa akin. First year college na ako pero palagi akong bumabagsak. Mahina ang utak ko. Feel ko kapag tumutong na sa college ang kapatid ko, doon na talaga ako susuko sa pag-aaral. At kung sasabihin ko sa kanila na bakla ako, lalo lang magiging mahirap. Bumuntong hininga si Makmak. Naiintindihan ko naman ang nararamdaman mo. Oo, hindi madali, pero ginawa ko. Mas nakakatakot ang mga magulang ko pero inamin ko pa rin. Hindi na ako nagtago kasi sarili ko lang din naman ang niloloko ko. Sinabi ko na bading ako at kahit hindi pa nila tanggap, at least alam na nila. Tumango si Makmak at malungkot na napangiti. Nakakatakot, Mars. Ang nanay ko, umiyak na parang end of the world na. Kaloka nga eh. Ang tatay ko, tahimik siya ilang araw. Pero kahit na hindi ko alam kung tanggap ba nila ako o hindi, at least nasabi ko na sa kanila. Alam na nila ng anak nila isang Disney princess na bading. Hindi pa nila 100% natanggap pero sinusubukan nila. Okay na yun para sa akin. Naninikip ang dibdib ni Terry. Pero hindi pa rin nila tinatanggap, di ba? Hindi pa rin okay yun. Kung ano-ano pang naririnig mo tungkol sa kanila. Muling tumango si Makmak. Ang ekspresyon niya ay naging seryoso. Oo, hindi madali. Pero hindi ko naman ina-expect na magbabago ang lahat agad. Hindi ko inaasahan na pagkasabi ko, tatanggapin nila yun. Ang point dito, Terry, gumawa ako ng first step para makalaya ako sa lihim ko. Itinigil ko ng pagsisinungaling. At yun ang kailangan mong gawin. Sabihin mo na. Maging totoo ka sa sarili mo. Pag ginawa mo yan, mapapansin mong mas mabigat ang iniintindi mong mga alalahanin kaysa sa takot na sabihin sa kanila. Tahimik si Terry saglit. Mabigat ang mga sinabi ni Makmak. Ipinikit ni Terry ang mga mata at huminga ng malalim. Hindi niya alam kung handa na siya para sa ganoong klaseng pagharap, pero ang totoo, matagal niya nang binibitbit ang bigat na yon at nagsisimula na siyang mawala ng pag-asa. Tama ka. Mahina niyang sinabi. Nagsisinungaling ako sa sarili ko, pati na rin sa kanila. Tumingin si Terry sa kanyang kaibigan. Pasasalamat at takot ang magkahalong emosyon sa kanyang puso. Siguro nga, oras na para tumigil sa pagtatago. Siguro nga, oras na para maging tapat sa kung sino talaga siya. Nakaupo sa tapat ng mesa si Terry at labis ang kaba sa dibdib. Patuloy na gumagalaw ang kanyang mga kamay sa kandungan niya. Nais niyang maging totoo sa kanyang pamilya pero ang puso niya ay parang malalaglag na. Ang bigat ng mga salitang sasabihin niya ay parang mas mabigat pa kaysa sa kanyang iniisip. Huminga siya ng malalim at sa wakas ay nagsalita na. Mama, Papa, may kailangan po akong sabihin sa inyo. Mahalaga po ito. Tumigil ang kanyang ina sa paghihiwa ng sibuyas. Anong sasabihin mo, anak? Parang maiiyak ka na dyan. Anong nangyari? May problema ba? Mas lalong kinabahan si Terry. Opo, meron po. Ngayon lang po ako nagkaroon ng lakas ng loob na aminin sa inyo. Pero matagal ko na po talagang gustong sabihin. Iniwan ng kanyang tatay ang inaayos nitong antena ng kanilang TV. Anong nangyayari, anak? Nakabuntis ka ba ng dalaginding? Nanlaki ang mga mata ni Terry at marahas na napalunok na parang gusto niya nalang lunukin ang kanyang Adam's apple. Hindi po ako nakabuntis. Wala po ako interes magkaroon ng girlfriend. Huwag po kayo magagalit, ah. Bading po kasi ako, Mama, Papa. Parang tumigil lahat ng tumutunog sa bahay nila dahil sa mga salitang binitiwan niya. Naghintay siya sa pagkabigla, sa pagkadismaya, sa galit o anumang reaksyon. Pero sa halip, nanatiling tahimik ang kanyang mga magulang ng ilang sandali. Bading ka? Malumanay na tanong ng kanyang ina. Anak, matagal na ba to? Ito bang pinagdadaanan mo kaya parang nitong mga nakaraang taon, parang lagi kang lumalayo sa amin ng papa mo? Nagtaka si Terry sa pagiging kalmado ng kanyang ina. Hindi po kayo galit?
Hindi anak, hindi kami galit, sabi ng kanyang ina at tipid na napangiti. Nag-aalala lang kami anak, kasi pakiramdam namin parang lalo kang umiiwas. Kasi tahimik ka nitong mga nakaraang buwan. Alam ko may problema kang pinagdadaanan pero hindi ko na naisip na ito yon. Saka inaasahan na naman namin na bading ka. Ang lambot mo kayang kumilos. Pag naglalakad ka, pumipilantik pa yung balakang mo. Huminga si Terry ng malalim, parang may maluwag na dumaloy sa kanyang katawan. Pinipilit ko po kasing maging straight po ulit. Iniisip ko po na baka may pag-asa na hindi po ako tuluyan na maging bading. Pinipilit kong magpanggap pero hindi ko po talaga nararamdaman na masaya po ako sa ginagawa ko po sa sarili ko. Hanggang sa nakasama po ako ng mga kaklase kong bading din. At sila po ang tumulong sa akin na maintindihan ang sarili ko. Pero natatakot po ako. Natatakot akong hindi niyo ako tanggapin. Lumapit ang kanyang ama na may halong nakakalokong ngiti at sumaklang pa sa balakang niyang kamay. Anak, kung bading ka, wala naman kaming magagawa ng mama mo. Mas mahihirapan lang tayong lahat kung pipilitin ka naming magpakalalaki talaga. Saka kahit bading ka, kompletong package ka naman. Maganda, matalino, at ngayon, fabulous pa. Okay na okay kami dyan. Bahagyang natawa si Terry. Tuluyang nawala ang kabang nararamdaman. Fabulous po. Hindi po talaga kayo galit? Bakit naman kami magagalit? Tumagilid ang kanyang ama. Ikaw ang anak namin at mahal na mahal ka namin ano man ang mangyari. Pero, aaminin ko, baka matagal bago namin matanggap na hindi ka magdadala ng isang magandang babae para ipakilala sa amin bilang syota mo. Kailangan lang namin sigurong baguhin ang ilang inaasahan namin ng mama mo. Natawa si Terry, kalahating magaan at kalahating naguguluhan. Sigurado po kayo o okay lang po sa inyo? Siyempre, sabi ng kanyang ina, nilapitan siya at niyakap. Ikaw ang anak namin at palagi kang magiging kung sino ka. Gusto lang namin ay maging masaya ka, pero po, tanong ni Terry at mabilis na tumibok ang puso. Uminom ng tubig ang kanyang ama at parang tinanggal ang bara sa lalamunan. May isang bagay lang kami na medyo ikinakabahala. Nagtanong agad si Terry. Ano po yun? Nagkatinginan ang kanyang ama't ina bago nagsalita ang papa niya. Kasi ang pagiging bakla, mahirap makabuo ng pamilya. At medyo natatakot kami na baka mag-isa ka lang sa hinaharap. Siyempre may ibang buhay din naman ang mga kapatid mo. Natatakot kami na baka maging mag-isa ka pagdating ng araw na wala na kami ng mama mo. Alam mo na, walang anak, walang mga bata. Hindi ka mag-aasawa ng babae. Napalunok si Terry sa pag-aalala. Bahagya siyang napangiti. Tuluyan na talagang nawala ang takot sa kanyang dibdib. Hindi nag-aalala ang mga ito sa kung sino siya, kundi sa katotohanan na maaari siyang maging mag-isa dahil sa pagiging bading. Hindi mo kami mabibigyan ng mga apo na matutokso namin. Walang mga batang maghahanap ng candy o makikialam sa mga gamit. Hindi ka naman namin pinipressure pero iba pa rin talaga kapag may pamilya ka at mga anak. Sabi pa ng kanyang ina. Umupo si Terry habang may ngiti sa mga labi. Mama, Papa, hindi niyo na po kailangan mag-alala dyan. Hindi po ako mag-isa. May mga kapatid po ako at pwede naman po ako sa mga pamangkin na lang. At maraming paraan para magkaroon ng pamilya kung gusto po talaga. Tanggap ko na po kung sino ako. Kapag naramdaman ko po na gusto ko po ng anak, mag-aampun na lang po siguro ako. Natawa ang kanyang ina, ang matay na puno ng pagkaunawa. Ikaw ang bahala anak. Basta susuporta kami sa'yo. Lumapit ang tatay niya at kumislap sa kalokohan ang mga mata. Kung sigurado ka naman, paano kaya kung magdaos tayo ng maliit na debut party? Dalaga naman pala tong panganay natin. Ano sa tingin mo, Lourdes? Pagsuotin natin ang gown. Napatingin si Terry sa tatay niya bago sumabog sa tawa. Papa, nakakahiya. Aba anak, seryoso ako. Magsusuot ka ng gown. Iimbitahan ko ang lahat. Mag-order tayo ng mga pang-prinsesang cupcakes. Kakain tayo ng masasarap. Sabi pa ng kanyang ama na para siyang batang pinapangakuan. Lalong tumawa si Terry. Ang swerte ko po sa inyo. Ang swerte ko po sa inyo na kayong mga magulang ko. Niyakap siya ng kanyang ina. Gusto lang namin ay maging masaya ka anak.
Kayong magkakapatid, basta makakabuti sa inyo, magiging masaya kami at susuportahan namin ang papa ninyo. Pinunasan ni Terry ang huling luha sa mata at ngumiti ng puno ng pasasalamat. Salamat po. Kailangan ko po talagang marinig yan. Akala ko po hindi niyo po talaga ako tatanggapin. Habang nakaupo si Terry, ramdam niya ang magaan na pakiramdam na nananahan sa kanyang puso. Napagtanto niya na minsan ang pinakamalaking takot ang matanggihan at ang hindi maintindihan, yun palang hindi mo kailangang ipag-alala. Ang pagmamahal at suporta ng mga magulang niya, higit pa sa kanyang inaasahan. At dahil sa mga ito, alam ni Terry na magiging okay siya anuman ang mangyari sa hinaharap. Simula ng araw na yon, loud and proud na si Terry sa pagiging bading. Kahit husgahan pa ng iba, alam niyang may pamilya siyang mahal siya at tanggap pa. Gayunpaman, kahit na ayaw niyang biguin ng mga ito, may mga pagkakataon pa rin talaga na hindi maiiwasan. Nang taong iyon, tumigil na si Terry sa pag-aaral sa kolehiyo. Hirap na rin kasi talaga siya sa pag-aaral. Naaksaya lang ang pera ng kanyang mga magulang na tumatanda na. Kaya naman, nagtrabaho na lang siya para makatulong sa pag-aaral sa kanyang mga nakababatang kapatid. Kung ano-anong racket ang pinasok niya para lang kumita ng pera. Kaya kahit nababading-bading siya, lumalaki ng katawan niya dahil batak siya sa trabaho. Gusto kong sumali sa mga ganyan. Sabi ni Terry sa kanyang kaibigan na si Makmak na kandidata sa gay pageant. Kaso, hairpin at lip tint lang ang luho ko. Ayaw ko man lumaki ang katawan ko, nagiging malaki dahil araw-araw sa pagtatrabaho. Mabuti na nga lang kahit nabading ako at puro mga lalaki ang kasama ko. Hindi ako inaasar o pinagtatawanan. Tumingin si Makmak sa kanya. Mabait ka kasi, Terry. Magaling kang makisama sa tao. Isa pa, hindi sukatan ng pagiging babae, lalaki, bading, tomboy at anong klase pa sa pakikipagkapwa-tao. Swerte ka ng mga katrabaho mo, marunong rumespeto at mga walang epal. Nagpatuloy si Makmak habang nagbibihis. Pwede ka naman sumali. Ang problema lang sa mga gagastusin din, lalo na kung walang sponsor. Kayo na lang ng nanay mo nagpapaaral sa mga kapatid mo, 'di ba? Kamusta na palang tatay mo? Nanghihina pa rin ba? Malungkot siyang tumango. Oo, Makmak. Nag-aalala na nga ako. Gusto kong dalhin sa ospital kaso masyado nang puno. Kaya sa private na lang namin ipapacheck up. Nag-iipon lang ako ng pera kaya todo kahit ako ngayon. Pakiramdam ko kasi sa diabetes yun ni Papa. May history na kasi yun. Inabutan siya ni Makmak ng pera. Eto, tanggapin mo. Baka makatulong. Nanlaki naman ang mga mata ni Terry. Uy, wag na. Nakakahiya. Baka matagalan pa bago ko mabayaran. Wag mo na akong pahiramin. Sige na, Mars. Pilit pa ni Makmak. Hindi naman tight ang budget ko ngayon. Maraming sobra dahil maganda naman ang mga naging gig ko. Tanggapin mo na yan, Terry. Alam kong kailangan na kailangan mo. Magpahinga ka. Mukha ka ng stress. Ang tsaka mo na, Mars. Namuo ang mga luha ni Terry. Masaya siya na may kaibigan siyang maaasahan at nag-aalala sa kanya. Itanggi man ni Terry, alam niyang malaking tulong talaga yon para sa kanya, pati na rin sa papa niya. Nang medyo lumipas na ang rush hour, naghanda na rin naman si Terry sa pag-uwi. Gayunpaman, marami pa rin sumasakay kaya siksikan talaga. Pag-akyat niya sa bus, nawalan ng balanse ang babaeng nasa harap niya. Mukhang naputol ang heels kaya napatili pa. Mabuti na lang at nandoon si Terry para saluhin ito. Miss, okay ka lang? Medyo kumapal ang boses ni Terry, parang hindi bading kung magsalita. Ganoon kasi talaga siya kapag nagugulat. Mabilis namang umayos ng tayo ang dalaga. Sa damit pa lang, parang nagtatrabaho sa bangko. Yun nga lang, mukhang masungit at parang tigring makikipag-away sa kanya. Bakit mo ko hinawakan? Naiinis nitong tanong. Nasa ilalim na ng boobs ko yung kamay mo. Tumaas ang isang kilay ni Terry at pinamiwangan ito. Oh, anong gagawin ko dyan sa boobs mo, girl? Hindi ko naman hinawakan ah. Sabi mo nga, sa ilalim lang. Hinawakan kita kasi sinalo kita. Kung hindi kita sinalo, baka bumagsak ka na sa kalsada. Duh, mag-isip ka nga. Napairap naman ito at tinanggal ang isang sapatos na nasira ang takong. Medyo nagdabog pa nang umakyat sa bus. Mapanoy ang tumawa si Terry. Hindi siya palaaway.
Pasalamat ang babaeng nagsungit sa kanya at hindi mainit ang ulo niya ng gabing iyon. Baka kung parehong mainit ang ulo nila, nasa bunutan niya na talaga. Wala nang space na upuan, kaya tumayo na lang si Terry. Pati ang babaeng natulungan niya na muntik na niyang makaaway, nakatayo na rin at mahigpit na nakahawak sa mga upuan. Maya-maya'y panayang sakay ng mga pasahero sa mga nadaraanan. Hanggang sa napuno na at mapaatras na si Terry. Ayaw niyang mapatabi sa bruhang hindi man lang nagpasalamat. Pero nang may dumaang malaking tao, nadala siya ng sobra kaya doon siya napunta. Mata man niyang tiningnan ng dalaga, pamilyar sa kanyang mukha nito. Hindi na lang niya matandaan kung saan niya ito huling nakita. Bruha! Mahinang usal ni Terry at hinawi ang kanyang imaginary na long hair. Napatingala ang dalaga sa kanya. Anong sabi mo? Napairap si Terry. Hindi ka marunong magpasalamat. Tinulungan na nga kita kanina. Hinusgahan mo na ako kaagad. Mukha bang interesado ako sa boobs mo? Bading ako, Mare. Natawa naman ito. Bading ka? Bakit mukha kang lalaki? Ninuso niya agad ang mapupulang mga labi. Hindi pa ba enough reason ang kissable and pouty lips ko? Pink ang bag ko. Naka-handbag ako. Hindi ko lang suot ang hairpins ko ngayon. Bahagyang umaliwalas ang mukha nito at umiwas ng tingin. Salamat. Sorry na. Nagulat naman kasi ako sa boses mo. Ang kapal saka ang lalim, parang lalaking lalaki. Allergic kasi ako sa mga lalaki. Ayoko napapalapit sa mga walang hiyang mga lalaki. Nanlaki ang mga mata ni Terry. Ay, bitter yan. Bakit hate ang boys? Mare, blessings ang boys. Huminga ng malalim ang dalaga. Sa'yo yon, pero sa akin, hindi. Mga manloloko naman ang mga lalaki. Saka, bad experience na rin. Hindi na muling nagsalita si Terry. Ang muntik niya nang makasabunutan kanina, yun at kausap niya na. Inintindi niya na lang. Hindi niya alam kung saan pagaling o ano ang mga pinagdaanan ng dalaga. Baka pagod lang talaga ito, kaya inintindi niya na lang. Umiinit din naman kasi ang ulo niya kapag talagang pagod at wala sa mood. Teka, bastos ka! Maya-maya yung reklamo ng dalaga. Kumunot ang noo ni Terry. Napatingin siya sa kamay ng lalaking gustong humawak sa pang-upo ng dalaga. Kahit sumisigaw ng binabastos nito, tuloy pa rin talaga. Kaya nakisali na si Terry. Hoy, bitiwan mo nga si Mare! Galit niyang sabi at bahagya itong itinulak. Kinuha niyang dalaga at inilagay sa likod niya. Manong, may manyak dito! Nakuha niyang atensyon ng ibang pasahero, kaya naman pilit na itong pinababa. Nakisama siya sa pagsigaw sa lalaki habang hinaharangan ang dalagang binastos nito. Manyak ka! Kalokang boylet ka! Putulin mo na yan! Ginagamit mo lang sa kamanyakan mo! Papa! Napatili si Terry nang biglang hinawakan ng lalaki ang damit niya at muntik na siyang suntukin. Mabuti na lang mabilis itong naawat ng ibang pasahero at pinababa na. Papa ko, ang magandang festla ko, muntik na. Nanlalaki ang mga mata ni Terry sa gulat. Umayo siya ng tayo at sumunod sa manyak at dalagang binastos nito. Sobrang daming nangyari at hindi naman siya papayag na walang gaganti. Kaya namalayan niya na lang ang sarili na nasa presinto kasama ang lalaki na muntik na siyang sapakin at ang dalagang nagsampa ng reklamo. Anong pangalan ninyo? Tanong ng pulis. Sumagot naman si Terry. Terence Policarpio po. Sumagot din ang dalaga. Chona May Fajardo po. Napatingin siya sa dalaga. Hindi talaga alam ni Terry kung bakit pamilyar ang mukha nito. Ngayon naman, pati pangalan nito, parang narinig niya na kung saang lupalop ng mundo. Halika, kumain tayo, libre kita. Nadami ka pa talaga sa gulo ko. Marami kang nagawang pabor sa akin ngayong gabi pero nasungitan pa kita. Sabi ni Shona pagkatapos nilang lumabas ng presinto. Napatingin si Terry sa dalaga. Hindi na, Shona. Nakakahiya. Saka ginawa ko lang yon dahil ayoko naman na may girl lalo na binabastos ng ganon. Kitang-kita ko naman na hindi ka komportable kanina. Gumuhit ang ngiti sa mga labi ni Chona. Kaya nga, maraming salamat kanina. Kaya sana hayaan mo na ako makabawi. Sige na, gutom na rin kasi talaga ako. Gutom ka na rin ba o nagmamadali ka ba? Umiling naman si Terry. Hindi naman, pero sige na nga. Ikaw ang bahala. Basta libre mo ah.
Wala akong budget para kumain sa labas. Marami akong pinag-iipunan at pinapalamon sa amin. Tumawa naman ito at tumango. Dinala siya ni Chona sa isang steakhouse na anli ang steak. Nag-usap sila ng kung ano-ano, pero nang dumating ang pagkain, yun muna ang inuna nila. Nang gabing yun, naging busog si Terry at hindi rin naman masama ang naging buong araw niya. Umuwi siyang busog sa kabila ng mga nangyari kanina. Maraming salamat sa pagkain, Chona. Nakangiting sabi ni Terry. Napangiti naman ang dalaga. Wala yon, salamat din. Pareho na silang tumalikod sa isa't isa, umaasang hindi na muling magtagpo pa ang kanilang mga landas. Gayunpaman, natutuwa si Terry na nagkahiwalay sila ni Chona na naayos ang hindi pagkakaintindihan. Sa mga lumipas na araw, naging maayos ang takbo ng buhay ni Terry. Wala siyang ibang ginawa kundi ang magtrabaho. Pero habang tumatagal, mas lalong nanghihina ang papa niya. Kaya sa araw na yon, kahit alam niyang kulang ang pera, dinala nila sa ospital ang kanyang ama. Kahit papaano, bahagyang guminhawa ang pakiramdam nito. Subalit nalaman na rin nila kung ano talaga ang sakit ng kanyang papa. Natagpuan na lang ni Terry ang sarili sa malinis at puting klinik ng doktor ng kanyang papa. Mahigpit na nakapatong ang mga kamay niya sa kandungan. Ilang linggo nang humihina ang kanyang ama at hindi na maitatago ang pag-aalala sa mga mata ni Terry. Inayos ng doktor ang salamin at ipinagkrus ang mga kamay sa harap ng mesa na may kalmado ngunit seryosong ekspresyon. Anak ka ng pasyente, hindi ba? Nagsimula si Dr. Carson ng mahinahon. Sinuri ko ang resulta ng mga test ng iyong ama at ikinalulungkot kong sabihin na medyo malubha ang kalagayan niya. Hindi na gumagana ng maayos ang kanyang mga kidneys at kung hindi ito maagapan, lalo pang magiging malala ang kalagayan niya. Bumagsak ang puso ni Terry. Matagal na niyang kinatatakutan ang moment na yon. Nakita niyang hirap ng kanyang ama sa paghinga, ang pagputla ng balat at ang pagkaubos ng lakas nito sa bawat araw. Ngunit nang marinig niyang pinagtibay yun ng doktor, parang isang suntok sa tiyan para kay Terry. Ano pong ibig mong sabihin, Dok? Anong kailangan niya? Ano pong gagawin namin? Mahinang tanong ni Terry. Nagpatuloy ang doktor. May chronic kidney disease ang papa mo. Nasa stage na ang kanyang mga kidneys ay dumadaan na sa proseso ng pagkasira hanggang sa hindi na nila kayang salain ang dugo ng maayos. Kaya siya nakakaramdam ng panghihina, nahihirapan at kulang sa lakas. Napalunok si Terry. Ano pong magiging gamutan sa papa ko? Ano po ang pwede namin gawin, Doc? Ang pinakamainam na hakbang sa ngayon ay ang dialysis, paliwanag ni Dr. Carson. Kailangan niyong pumunta sa dialysis center ng maraming beses sa isang linggo. Isang mabigat na gamutan ngunit maaaring magbigay sa kanya ng karagdagang oras at matulungang guminhawa kahit saglit. Dialysis? Ulit na sabi ni Terry na para bang gustong unawain iyon. Iniisip niya ang oras ng dedikasyon at syempre, ang halaga ng gamutan para sa papa niya. Hindi na maitatago ang takot sa kanyang mukha. Alam kong hindi madaling marinig ito, mahinang sabi ng doktor. Ngunit may mga gamot na makakatulong upang ma-manage ang mga sintomas at para maging komportable ang pasyente. At kung walang dialysis, lalo pang titindi ang kalagayan niya. Ramdam ni Terry ang bigat ng mga sandaling iyon. Ang kanyang ama na palaging nagsusumikap, hindi makasarili at tinatanggap siya ng buong buo. Lumalaban para sa sakit nito. Gusto niyang gawin lahat pero hindi niya alam kung saan kukuha ng pera. Hindi ko po alam kung anong gagawin namin, nahihiyang sabi ni Terry. Hindi po namin kayang tustusan ng lahat ng yon. Dialysis, mga gamot, halos hindi nga po kami nakakaraos sa araw-araw. Tumango si Dr. Carson ng may pag-unawa. Tila nararamdaman ang bigat ng pasanin ni Terry. Alam ko, ang halaga ng dialysis at mga gamot ay maaaring magdulot ng labis na pasanin para sa inyo. Makipag-ugnayan ka na lang muna siguro sa financial aid office ng ospital. Baka matulungan nila kayong mabawasan ng gastos o makapagbigay ng iba pang mga pagkukunan for cash assistance. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, tumayo si Terry. Nagpasalamat siya at naglakad palabas ng klinik. Parang ang bigat ng buong mundo ay bumagsak sa kanyang mga balikat. Terry, anong sinabi ng doktor? Tanong ng kanyang ina. Huminga ng malalim si Terry.
Sinusubukang pakalmahin ang sarili. Mama, hindi po maganda. Pumapalya na raw po ang mga kidneys ni Papa. Kailangan niya ng dialysis at mahal po yun. Sabi ng doktor, kailangan ng paggamot pero hindi ko po alam kung paano natin babayaran yun. Ayaw ko naman pong sukuan si Papa. Dialysis? Diyos ko, Terry, wala tayong malaking pera para ron. Bumagsak ang mga luha ng kanyang ina. Nabasag ang boses ni Terry habang sumasagot. Hindi ko po alam, Mama. Hindi ko po alam kung saan tayo kukuha ng pera. Pero ako na pong bahala. Susubukan ko pong maghanap. Malalim na buntong hininga ang narinig ni Terry mula sa kanyang ina. Maghahanap din ako at magtatanong sa mga kakilala ko. Hindi natin susukuan ang tatay mo. Kahit alam ni Terry na mahihirapan sila, pinilit pa rin nilang magpa-dialysis ang kanyang ama. Kahit magkandakuba na sa pagtatrabaho si Terry, wala na siyang pakialam. Ang mahalaga sa kanya, kahit papaano ay madagdagan ang buhay ng papa nila. Kahit na siya ang kumikilos para sa pamilya, iba pa rin ang walang magulang. Pakiramdam ni Terry, mawawalan siya ng lakas para magpatuloy sa buhay. Kung wala ang kanyang mga magulang, lalo na ang kanyang ama, na tinanggap siya pati ang kanyang kabadingan, parang paulit-ulit lang siyang matatakot sa mundong malupit at puno ng panghuhusga. Huwag niyo na akong ipagamot. Malaking abala sa inyo. Nahihirapan lang kayo. Hayaan niyo na lang itong sakit ko. Mamamatay din naman ako. Saad ng kanyang ama. Sinaway niya naman agad ito. Ano ba naman kayo? Bakit mo po ba yun sinasabi? Gumagawa po kami ng paraan para mapahaba ang buhay ninyo. Hindi niyo po ba kami gustong makasama? Bahagyang nalungkot ang mukha ng papa niya. Anak, nahihirapan kayo. Hindi ko gustong pahirapan kayo. Madadagdagan ang buhay ko pero napapagod tayo lalo na ikaw. Tingnan mo nga ang sarili mo. Alam niya ang tinutukoy ng papa niya. Bakas na nga ang pagod sa mukha ni Terry. Nararamdaman niya rin naman iyon sa kanyang sarili. Hindi siya manhid para hindi makaramdam ng hirap. Pero talo ang hirap na yon ng pagmamahal niya para sa kanyang papa. Papa, walang susuko sa pamilyang to. Nakangiti niyang sabi habang inaayos ang mga damit nito sa cabinet. Gagawin ko po lahat pa para makasama ka po namin. Wala ka pa pong anak na gumagraduate. Gusto po namin ng mga kapatid ko na makita mo yon. Napangiti ang kanyang ama. Tapos ikaw, nakagaon sa birthday mo kaya sasali ka sa gay contest. I-cheer kita. Mahina naman siyang tumawa. Sige po pa, hihintayin ko po yan. Sisikapin ko pong makasali sa pageant kapag may oras at may budget para naman mapanood niyo po ako. Nakikipagtawanan siya sa kaniyang ama pero nang makitang makatulog ito, hindi niya napigilang umiyak. Pagod na naman talaga siya. Yun ang totoo. Nasasaktan siya, nahihirapan, pero hindi niya gustong iparinig ang kanyang mga reklamo. Kapag nakita ng papa ni Terry o ng pamilya niya na pinanghihinaan siya ng loob, baka panghinaan din ng loob ang buo niyang pamilya. Terry, may trabaho ako para sa'yo. Medyo kakaiba pero malaking tulong sa'yo. Sabi ni Makmak sa kanya nang pumunta siya sa salon nito. Itinaas ni Terry ang kilay at interesado kaagad. Trabaho? Anong klaseng trabaho? Tumingin si Makmak sa paligid, parang tinitiyak na walang nakikinig. Bumaba pa ang boses nito at mas lalong lumapit. May kaibigan ako at may kaibigan siya. Yung girl lalo kasi, gusto ng mga magulang na ipakasal sa mayamang lalaki na gusto para sa kanya. Sa mayaman kasi, usong pinagkakasundo pero ayaw naman itong si girl lalo. Ang kailangan niya, may taong magpapanggap na asawa niya. Para akalain ng mga magulang niya, nakasal na siya sa iba at hindi na siya pilitin pa. Mukhang nalilito si Terry. Sandali, gusto niyang may magpapanggap bilang asawa niya. Parang weird. Ano, pakakasalan niya? Umiling si Makmak at hinawi ang mahaba nitong buhok. Alam ko, parang weird pero hindi naman ikakasal. Ano lang, parang may peking papeles lang at ilang pictures. Ganon, desperado na kasi itong si Girl Lalu. Pinipilit siya ng mga magulang niya na pakasalan tong si lalaki na pinili nila para sa kanya. At ayaw niyang mangyari yun. Kailangan niya ng lalaki na magpapanggap na asawa niya at dadalhin niya ron sa hometown nila. Sandaling nag-isip si Terry. Sige, pero parang hindi ko yata kaya.
Bakla ako, Makmak. Hindi ko kayang magpanggap na asawa ng isang babae. Alam mo namang binabae ako at boylet ang hanap ko. May kislap sa mga mata ni Makmak. Actually, bading nga ang kailangan niya, Terry. Hindi siya sobrang komportable sa mga lalaki, kaya bading sana. Kasi pakiramdam niya kapag boylet ay baka matake advantage siya. Isang bakla para hindi maging awkward sa kanya. Kaya ikaw ang kailangan. Umawang ang bibig ni Terry. Naiintindihan ko, pero bakit ako? Bakit hindi ikaw? Kaya mo naman. Parang hindi ko kayang panindigan. Mabilis na umiling si Makmak. Hindi, mas lalong hindi ko yun kaya. Hindi ko kayang gawin. Tingnan mo nga ako. Ang itsura ko masyado na kong feminine kaysa masculine. Hindi ko kayang gampanan ng papel sa asawa ni Girl Lalu. Nandidiri ako. Hindi ko nga kayang kumbinsin ang sarili ko na pumatol sa babae. Kaya magpanggap pa kaya? Pero ikaw, Terry, masyado ka pa rin lalaking lalaki. Masculine pa para gampanan ng papel. Kaya kayang-kaya mo yun. Nararamdaman ni Terry ang bigat sa kanyang dibdib. Ayaw niyang aminin, pero tama si Makmak. Mas lalaking lalaki pa siya kaysa kay Makmak, lalo na sa mga huling taon. Mas lumalaki ang katawan niya dahil sa trabaho. Hindi pa makatulong na talagang matangkad siya. Pero kahit ganon, parang hindi rin naman siya komportable na magpanggap na asawa ng isang babae. Lumapit si Makmak at naging mas malumanay ang boses. Terry, alam ko na kailangan mo ng pera para sa mga gastusin ng pudra mo. Baka ito ng sagot. Si Girl Lalu, willing magbayad. Malaki, 500,000 piso raw. Gusto ko rin ang marinig ko kaso naisip ko na mas kailangan mo para kay papa mo. Napakurap si Terry at kitang-kita ang pagkabigla sa kanyang mukha. 500,000 piso? Totoo ba yan? Tumango si Makmak. Oo, 500,000 nga para lang magpanggap na asawa niya. Mayaman siya as in, sobrang yaman. Pero low-key lang. Kapag nakita mo siya, iisipin mong simpleng tao lang. Desperada na siya at kaya niyang ibigay yon. Gusto lang niyang mapigilan ng mga magulang niyang ipakasal siya sa iba. Naguluhan ang isip ni Terry, kalahating milyon na yon, nasisilaw siya sa pera lalo na't kailangan niya. Mahirap bago niya yun kitain sa loob ng 1 taon. Makakatulong yon sa pagpapadialysis ng kanyang ama. Pero may pakiramdam pa rin siyang hindi komportable. Ang magpanggap na asawa ng isang tao kahit nakasinungalingan lang, parang mali dahil may kasama pa ring panloloko. Parang ginagamit niya ang sitwasyon ng iba, parang nagsisinungaling siya sa isang paraan na hindi siya komportable. Makmak, mahinang sabi ni Terry. Hindi ba parang mali yun? Parang manloloko pa rin kami ng mga tao kapag ganun. Hindi ko alam kung kaya kong magsinungaling sa harap ng pamilya niya. Naiintindihan ko, Terry. Oo nga pala. Hirap ka magsinungaling. Pero alam ang kalagayan mo. Alam mo ang kondisyon ng papa mo. Ang perang yan, malaking tulong para sa inyo. At magpapanggap ka lang naman. Wala kang kailangang gawin kundi magpanggap. Si Girl Lalong bahala sa'yo sakaling magkabukingan. Basta nandun ka lang sa harap ng mga magulang niya. Kaya mo yan. Saad pa ni Makmak. Malalim na huminga si Terry. Ramdam niya ang pressure na dumarating. Pero habang tinitingnan si Makmak, alam niyang walang madaling paraan palabas sa ganoong sitwasyon. Naakit siya sa pera at sa sitwasyon ng pamilya niya ngayon, alam niyang mahalaga iyon. Sa huli, tumango si Terry, bagamat may pag-aalinlangan pa rin. Sige, gagawin ko pero para lang sa pera, Makmak. Para lang sa pera. Kung hindi ko lang kailangan, hindi ko to tatanggapin. Ngumiti si Makmak at pumalakpak pa. Perfect! Sabi ko na nga ba, hindi ka makakatanggi. Salamat, Terry. Alam ko makakaya mo. Sige, sasabihin ko sa kaibigan ko na may nahanap na ako para makilala mo na si Girl Lalu. Kinakabahan si Terry pero tatanggapin niya pa rin para sa kanyang tatay. Sayang din kasi ang perang ibabayad sa kanya. Hindi naman siya basta-bastang makakapulot ng pera. Subalit ang kaunting kaba, naibsan ng ginhawa nang makita ang babae na may kailangan sa serbisyo niya. Ikaw? Bulalas ni Chona sa kanya, manghang-mangha at hindi makapaniwala. Kumunot ang noo ni Terry. Chona? Nagtaka naman ang kaibigan ni Chona. Magkakilala kayo? Sumagot naman ang dalaga. Oo, tinulungan niya ako minsan nang may nangbasto sa akin sa bus.
Hindi kami ganang magkakilala pero hindi ko inasahan na siya ang sinasabi mong bading sa akin. Si Makmak sana, kaso binabain na talagang itsura nun. Sabi ng kaibigan ni Chona. Itong si Terry, lalaki pang itsura at medyo malaki pang katawan. Pasok tong magpanggap bilang asawa mo. Napatingin si Chona at napangiti. Masaya ako makita ka ulit. Ang liit ng mundo, no? Hindi ko alam na ikaw ang tatanggap ng trabahong to. Tipid siyang napangiti. Kinakabahan nga ako eh. Nagdalawang isip ako nung una. Manloloko tayo ng mga tao. Marahang tumango si Chona at iginiya siya sa upuan. Naiintindihan kita. But don't worry, kung sakaling magkabukingan na, hindi ka mapapahamak. Sisiguraduhin kong hindi ka magagalaw ng pamilya ko. Halika, pag-usapan natin kung paano ang gagawin natin para maging effective ang papapanggap na to. Maya-may umalis na ang kaibigan ni Chona. Katulad ng mga sinasabi sa kanya ni Makmak, yun din ang ipinaliwanag sa kanya ni Chona. Gagawa ang dalaga ng peking papeles at mga peking wedding pictures para mas kapani-paniwala. Pagkatapos nun, pupunta sila sa hometown nito at ipapakilala siya sa mga magulang para hindi na ito piliting ipakasal sa iba. Hanggang kailan ang itatagal nito? Tanong niya kay Chona. Ngumiti ito habang inaayos ang mga gagawin nila. Siguro mga 1 to 2 months lang, maninirahan tayo ron and after that, aalis na rin tayo. Babalik tayo rito at tatawagan lang kita kung kailan kailangan magpanggap. Don't worry, may bayad yung abala ko sa'yo. Bukod pa sa ibabayad ko ngayon sa'yo. Then, after a year, pwede kong sabihin na may balak na tayong maghiwalay kasi hindi nag-work. Ang mahalaga lang naman kasi sa akin, hindi maikasal sa pinagkasundo nila sa akin. Kapag nalaman nilang may asawa na ako, titigil sila and ang family nang gustong ipakasal sa akin, mapipilitang maghanap ng ibang babaeng ipagkakasundo. Actually, may balak kasi akong pumunta sa Paris at doon tumira for good. Ikaw, may iwan ka rito at hindi ka mahihila sa kahit na nung issue ng family ko. Napatingin siya sa kontrata. Nagdadalawang isip siyang pirmahan iyon. Baka hindi niya naman kasi mapanindigan hanggang sa huli. Baka may makahalata sa kanya na isa siyang bading na nagpapanggap lang na lalaking lalaki. Chona, hindi ko alam kung kaya ko. Baka mahalata nila na bading ako. Pag-amin ni Terry dito. Umiling naman si Chona. Huwag kang mag-alala. Akong bahala sa'yo. Hindi nila mahalata. Ang lalim kaya ng boses mo at buong buo pa. Isa pa, masculine ka pang tingnan kaysa sa ibang lalaki dyan. Siguro, shopping tayo? Puro pink kasi ang gamit mo and tanggalin natin yung hairpins at headband mo Huwag mo munang suotin yan. Bibihisan kita na parang tunay na lalaking lalaki. Kaya mo to. Mapapanindigan mo to, Terry. Alam kong kaya mo. At siguro, tawagin na lang kita sa totoo mong pangalan. Terence na lang muna. Para kasing pambabae ang Terry. Tumango naman siya. Oo, okay lang sa akin ng Terence. Basta kung saan ako hindi mahalata na bading, makiki-cooperate ako. Ayoko naman na bayaran mo ako na hindi ko magagawang trabaho ko. Pero bakit nga ba ayaw mo na lang maghanap ng talagang lalaki? Yung single at mas kayang magpanggap na asawa mo. Umiling agad si Chona at halatang hindi gusto ang ideyang kanyang sinabi. Ayoko. Pakiramdam ko i-take advantage lang nila ako. May mga trauma na rin kasi talaga ako sa lalaki. Ang father ko, niloko niyang mami ko nung bata ako. Nakita ko si mami na umiyak at halos magmamakaawang bumalik sa amin. Ngayon, okay na naman pero hindi ko pa rin nakakalimutan ang ginawa niya. Pati na rin ang pain na dinulot niya sa mami ko. And then, nagkaroon ako ng 7 years relationship. High school sweethearts, akala ko siya na talaga. Pero niloko lang din ako. Pinakasalan ang babaeng nabuntis na 4 months niya lang nakilala. Hindi ko na gustong magkaroon ng lalaki sa buhay ko. Idagdag pang marami ring nang babasto sa akin. Kung nakikita mo, sexy ako. Malaki ang boobs at puwet ko. Kahit nakapantalon pa ako o kahit balot na balot, tingin nila sa akin kabastos-bastos dahil ganito ang katawan ko. Nagpatuloy si Chona sa mga sinasabi nito. Kaya sabi ko ayoko na. Pagod na ako sa mga lalaki. Ayoko na. Plano ko mamuhay ng single forever. Mas gusto ko mapag-isa, payapat walang iniisip na problema tungkol sa mga lalaki. Matamang tiningnan ni Terry ang dalaga. Samantalang siya, hindi pa nakakaranas na umibig dahil masyadong abala sa pamilya. Subalit minsan bilang isang bading, may pangarap din naman
Naghahangad siya ng lalaking mamahalin siya. Gayunpaman, hindi niya na pinapaasa ang kanyang sarili. Bihira na may magmahal ng tapat at totoo na isang lalaki sa bading na katulad niya. Masyado na siyang maraming problema, kaya ayaw niya nang dagdagan pa kung mai-stress lang din naman siya sa kanyang love life. Pagkatapos nilang magpirmahan ng kontrata, binigay na agad sa kanya ni Chona ang kalahati ng bayad sa kanya. Pakiramdam niya ay parang panaginip yon, pero habang hawak niya ang pera, wala siyang ibang inisip kundi ang paggamit noon para sa pagpapagamot ng kanyang papa. Bukas na agad sila magsisimula. Katulad ng sinabi ni Chona, pinamili na nga muna siya nito ng mga damit na susuotin niya. Habang tinititigan niya si Chona, hindi niya lubos maisip na napakayaman nito. Hindi ka mukhang sobrang yaman. Hindi napigilang sabi ni Terry. Tumingin sa kanya si Chona habang umiinom ng shake. Hindi lang talaga ako high maintenance. Lumaki ako na yaya at katulong ang mga kasama. Kapag may mga chismis sila, nakikinig lang ako at tungkol yun sa common life ng mahihirap. Kaya kahit nasaan ako, kaya kong maka-adapt. Nagtatrabaho lang ako sa bangko malapit dito. Hinayaan ako mag-isa kasi hinaling kong maging independent at malaman ko kung paano pamahalaan ang sarili ko. Bahagyang napangiti si Terry. Mayaman ka pala. Bakit ka nagtiyaga sa bus noon? Napabuntong hininga si Chona. Sira ang sasakyan ko nung araw na yon. Saka nagtry ako na mag-commute sa loob ng 1 buwan. Experience lang. Pero simula nang mabastos ako, hindi na ako umulit ulit. Medyo na trauma kaya ginamit ko na lang din talaga yung sasakyan ko. Tumango-tango si Terry. Oo mare, magkotse ka na lang. Nakakawala ng gandang stress sa rush or makikipagsiksikan ka pa. Tama. Pagsang-ayon ni Chona. Sa sumunod na araw, fake wedding naman nila ang kanilang inasikaso. Naiinggit pa si Terry dahil gusto niya na siya ang magsusuot ng wedding gown. Pero trabaho yon, hindi niya muna dinala ang kanyang kabadingan. Mukha kayong mga tuod, sabi ng kaibigan ni Chona na si Angela. Magtabi nga kayo, magyakap kayo, mag-kiss na rin. Nanlaki naman ang mga mata ni Terry. Hindi ako hahalik ng babae. Napairap si Angela. For the picture lang naman. Saka hindi naman laplap. Smack lang. Alam kong diring-diri ka, pero sige na. Mag-kiss na kayo para mas convincing tong kasal-kasalan. Mas lalo siyang nagulat nang hilahin ni Chona ang kanyang polo. Halik lang. Isa lang. Naiilang din ako pero saglit lang naman to. I-practice na rin naman natin kasi magpapanggap tayo bilang mag-asawa. Kapag nandun tayo, magkakaroon tayo ng mga moment na ganito at kasama to para hindi sila magduda na mag-asawa tayong dalawa. Mabilis to umatras si Terry. Mare, wag. Kadiri. Tinawanan siya ng photographer. Kinuhanan pa sila habang umaatras siya. Panay naman ang kila sa kanya ni Chona at may pagmuso pa. Nakikita niya pa lang na malapit na ang nakausling mga labi nito para na siyang hihimatayin. Bilis na, para matapos na tayo. Huwag ka nang maarte. Bulalas ni Chona at hinawakan pa ang kanyang mukha. Nawiwindang si Terry sa mga sinasabi nito. Hindi niya hahayaang makuha ang kanyang first kiss. Hindi pa nga siya nakakahalik ng lalaki. Pero yon at isang babae lang pala ang makakakuha. Wala pa akong first kiss. Sa wakas ay nasabi ni Terry. Bigla naman siyang binitiwan ni Chona. Wala ka bang first kiss? Wala. Pinapaypayan niyang sarili at hinawi ang imaginary long hair. Hindi pa ako nagkakaroon ng boyfriend. Isa pa, bading ako. Nagpapanggap akong asawa mo pero bading na kumare. Hindi ko kayong humalik ng babae. First kiss ko pa kaya big deal sa akin. Napabuntong hininga si Chona. Humarap ito sa photographer. Sige, hanggang doon na lang. Nare-respeto ko rin naman ang gusto ni Terry. Tapos na, pack up na tayo. Napakagatlabi si Terry. Tiningnan niya ng mabuti si Chona. Nakaramdam agad siya ng guilt sa kanyang dibdib. Binayaran siya para sa trabaho na yon. Malaking halaga na hindi niya basta-basta kikitain mula sa ibang tao. At simpleng halik lang para mas maging epektibo ang pagpapanggap nila, hindi niya pa magawa. Teka lang, nauutal na sabi ni Terry. Lumingon sa kanya si Chona. Ha? Magbihis ka na. Pero mabilis niyang hinila si Chona at hinawakan ito sa leeg. Halik na. Nanlaki ang mga mata nito. Sure ka?
Okay lang kahit hindi na. Naiintindihan ko naman na hindi mo kayang ibigay ang parting yon. Kasi nga wala ka pang karanasan. Hindi na natapos ni Chona ang sasabihin nito. Mas hinawakan niya ito sa batok at hinila papalapit sa kanyang mukha. Pikit mata niya itong hinalikan. Simpleng halik lang at nang makatatlong klik ng kamera, pinakawalan niya na rin ang mga labi ni Chona. Mabilis siyang lumayo at maduwal-duwal pa. Impit siyang napatili, malapit nang maiyak dahil nawala ang kanyang first kiss ng ganoon kadali at ganoon kabilis. Sabi ko, kahit hindi na, nauutal na sabi ni Chona sa kanya. Pinilit ni Terry na kumalma. Naisip ko kasi na trabaho ko to. Binayaran mo ako para magpanggap na asawa mo. Kung simpleng halik, hindi ko po maibigay sa'yo. Baka sa pagtagal, hindi ko na magawang trabaho ko. Ang laki ng binayad mo sa akin. Hindi agad nakapagsalita si Chona. Binayaran kita para dito, pero hindi ibig sabihin na ibababa mo ang pagkatao mo. Kung hindi ka komportable, hindi kita pipilitin. Bahagyang nagkaroon ng ginhawa sa kanyang puso. Mabait talaga si Chona, walang duda yon. Hindi niya kilala ang naging ex-boyfriend nito, pero siguro ay nagsisisi itong pinakawalan ang isang katulad ni Chona. Maunawain at malawak ang pag-iisip sa kahit na anong bagay. Mapanghusga sa mga lalaki, pero naiintindihan naman ni Terry. Bunga lang yon ang mga pinagdaanan nito sa mga lalaking minahal nito sa buhay. Ang ganda ng shots nyo, mukha na kayong mag-asawa. Natatawang sabi ni Angela at ignuro pa ang isang picture kung saan nagkikis silang dalawa ni Chona. Tingnan mo, Chona, gulat na gulat ka rito. Halatang halata na hindi mo inaasahan ang kiss ni Terry. Siniko naman ni Chona ang kaibigan nito. Manahimik ka nga. Baka mailang pa si Terry sa mga pangaasar mo. Umiling naman agad si Terry. Hindi, okay lang mare. Ire-reset ko na lang agad sa utak ko. Iisipin ko na lang na hindi nangyari yung kiss. Ngumiti naman si Chona sa kanya. Pagkatapos ng photoshoot na yon, umuwi na rin naman silang lahat. Kailangan pang maghanda ni Terry sa mga gamit na dadalhin niya. Ilang araw ka nga ron, anak? Tanong ng kanyang ama. Ngumiti naman siya. Mga 1 hanggang 2 buwan po, Papa. Huwag po kayong mag-alala. Magpapadala po ako ng pera kapag may kailangan po kayo at panggastos na rin po sa dialysis mo. Malaki ang kanyang pera, pero hindi niya maibibigay ng buo. Magtataka kasi ang mga ito kung saan niya nakuha ang malaking halaga ng pera. Hindi niya kayang ipaliwanag ang trabaho niya dahil confidential. Iniisip niya rin na baka maging ibang tingin ng pamilya niya kapag nalaman na nagpapanggap siyang asawa ng isang mayamang babae. Mag-ingat ka rin sa trabaho mo, ha. Palagi kang tatawag sa amin. Sabi pa ng kanyang ama. Ngumiti naman si Terry at marahang tumango. Opo naman. Araw-araw po kitang kukumustahin. Mag-ingat po kayo, ha. Huwag rin pong matigas ang ulo. Aalis po ako at pupunta rin para magtrabaho. Babalitaan ko na lang po kayo. Niyakap niyang pamilya niya. Binilinan din ni Terry ang kanyang mga kapatid. Yun ang unang beses na mawawalay siya sa mga ito. Kaya bahagya siyang nag-aalala. Subalit alam niya namang magiging okay ang mga ito. Bumuntong hininga si Terry habang nasa sasakyan papunta sa hometown ni Chona. So, linawin ko lang, Chona. Review lang kasi kinakabahan talaga ako. Gusto mong magpanggap akong asawa mo dahil binayaran mo ako para gawin to. At dahil ayaw mong pakasalan ng lalaking pinili ng iyong mga magulang para sa'yo. Sinalubong ni Chona ang kanyang tingin. Oo. Muling huminga ng malalim si Terry. Naiintindihan ko, Mare. Babayaran mo ako, magpapanggap akong asawa mo. Lahat ng to ay para ipakita sa mga magulang mo na ikaw ang may kontrol sa buhay mo. Tama? Hindi umiwas si Chona. Mas malalim pa dyan, Terry. Ayoko magpakasal sa isang tao na hindi ko mahal kahit na may pera o status pa siya. Gusto kong magbigay ng mensahe. Hindi lang sa mga magulang ko kundi sa lahat ng naniniwalang yun lang ang mga bagay na pinahahalagahan ko. Mahalaga sa akin ang pag-ibig. At kahit mahirap ka, seryoso ako. Hindi ko kailangan ng yaman nila. Kailangan ko ng taong sasama sa tabi ko. Kaya gusto kong ikaw ang maging asawa ko na alam nila. Mas convincing kasi kung mahirap ang pipiliin ko. Ibig sabihin, pinaglaban ko talaga. Tumingin si Terry sa kanyang mga kamay. Habang papalapit sila, nararamdaman niya ang bigat ng mga salita ni Chona. Nauunawaan niya ang pagnanais na lumaban sa mga inaasahan ng pamilya pero may kumakalabit sa kanya.
kinakabahan dahil maghahain sila ng kasinungalingan sa mga magulang ni Chona. Itinaas niya ang kilay, ang boses niya ay malumanay pero puno ng pagdududa. Pero paano mo malalaman na hindi nila tayo paghihiwalayin pagkatapos ng maliit na palabas na to? Ibig kong sabihin, isa lang akong simpleng tao mula sa mahirap na pamilya. Ang mga magulang mo, hindi nila basta-basta to palalampasin, di ba? Ganyan ang mga sistema ng mga mayayaman. Kung gusto talaga nilang magpakasal ka sa lalaking pinili nila, hindi ba makakahanap sila ng paraan para paghiwalayin tayo? Sandaling natigilan si Chona, pero muli rin namang nagsalita. Kaya nga gusto ko tong gawin. Gusto ko makita nila na nandyan ka, na paninindigan kita kahit mahirap ka. Gusto ko talagang iharap sa kanilang isang lalaking walang maipapakita sa kanila sa aspeto ng yaman o status. At gusto ko makita nila na hindi ako isang bagay na kaya nilang kontrolin. Yun ang whole point ko. Gusto nilang ipakasal ako sa isang tao na ang tingin nila ay mabuti para sa akin. Pero hindi nila nakikita kung anong kailangan ko. Akala nila, kaya nila akong manipulahin, itutulak sa mga gusto nila. Pero ipapakita ko sa kanila na seryoso ako sa pagpili para sa sarili ko. Nakaramdam si Terry ng kakaibang halo ng pride at pag-aalala sa mga salita ni Chona. May bahagi sa kanya na humahanga sa pagtutol nito sa mga kagustuhan ng magulang. Ngunit may isa ring bahagi na nag-aalala sa mga panganib ng sitwasyon. Pero hindi naman sigurado kung magiging maayos ang lahat, sabi pa ni Terry. Kung gusto nilang ipakasal ka sa ibang lalaki, magiging mahirap para sa atin. Hindi nila basta-basta to palalampasin. Ipapakita ko nga sa kanila na kaya kong labanan ang mga desisyon nila. Halimbawa ka na, sabi ni Chona at medyo natatawa pa. Hindi ito tungkol sa isang pansamantalang laro. Kung gusto ko lang maglaro, hindi sana kita binayaran para tumulong. Hindi sana ako mag-aabala ng ganito. Seryoso ako, Terry. Wala akong pakialam kung mahirap ka. Mas maganda nga para matrigger sila na seryoso akong hindi magpapakasal sa gusto nila. Ipapakita ko sa kanila na ikaw ang pinipili ko. Gusto kong makita nila na handa akong lumaban para sa taong mahal ko, sa sarili kong mga desisyon, kahit hindi ito ang buhay. Kahit hindi ito ang buhay na iniisip nila para sa akin. Tahimik si Terry ng ilang sandali. Sandali niyang inisip ang mga sinabi ng dalaga. May bahagi sa kanya na nagsasabing wala ng pag-asa iyon. Baka mula ulo hanggang paa, husgahan lang siya ng mga magulang ni Chona. Kahit naman nagpapanggap siya, nababatid ni Terry na masasaktan pa rin siya sa mga masasakit na mga salita. Pero may isang maliit na bahagi sa kanya, isang nakatagong bahagi na hindi dapat siya mag-alala dahil kasama niya naman si Chona. Tama ang dalaga. Hindi siya nagpapanggap para lang maglaro. Hinihiling nito na tumayo si Terry sa tabi nito at tulungan sa mga problema. Pinagmasdan ni Terry ng ilang sandali pa si Chona. Ang hindi tiyak na pakiramdam sa kanyang dibdib ay nagsimula ng humupa. Bahala na lang talaga sa mangyayari. Kasama mo naman ako, nakangiting sabi ni Chona. Hindi naman kita pababayaan doon. Ako ang bahala. Tumango naman si Terry. Oo, salamat. May tiwala ako sa'yo. Kaloka. Huwag sana ako masapak ng daddy mo. Sa pagkakataong yon, kaunti na lang ang kabang nararamdaman ni Terry. Kailangan niyang kumalma kahit na hindi niya pa forte ang panloloko at pagsisinungaling. Gayunpaman, paano niya mapapanindigan ang pagiging lalaking lalaki kung ang dami niyang nakikitang Adonis sa paligid? Ang daming ulam. Ang init. Nanlalaki ang mga mata ni Terry habang pinagmamasdan ang mga lalaki sa kwadra. Siniko naman agad siya ni Chona. Hoy Terry, ang mga pinsan ko yan. Huwag mong pagnasaan. Straight yung mga yan. Please, huwag ka munang maging bading. Kailangan kita. Pero abala pa rin ang mga mata niya. Ano bang lahi ang meron kayo? Bakit ang popogi at ang gaganda? Pwede bang palahi na rin? Pwede bang pagkatapos nito, kahit isa sa mga pinsan mo, ipakilala mo naman ako? Natawa naman si Chona. Walang papatol sa'yo dyan. May mga girlfriend na yung mga yan. Hindi naman sila nababakante. Pagkatapos nito, ipapakilala na lang kita sa mga kaibigan ng pinsan ko. Sure ako may makakapalagayan ka ng loob. Bumuntong hininga siya at umayos na ng upo. Joke lang yun. Humahanga lang ako. Hindi ko rin kailangan ng love life ngayon. Marami akong dapat isipin. Yung pag-aaral ng mga kapatid ko sa college. Saka yung sa pagpapadialysis ng tatay ko. Tinitigan siya ng mabuti ni Chona.
Kaya ba tinanggap mo agad ang offer ko? May sakit palang tatay mo. Marahang tumango si Terry. Oo, mahal na mahal ko yon. Tanggap na tanggap niya ang pagiging bading ko. Hindi niya ako hinusgahan. Naging mabuti siyang ama sa aming magkakapatid. Kaya ngayong hindi niya na kaya, hanggat kaya ko ay gusto kong maibigay sa kanya lahat ng kailangan niya. Gumuhit ang ngiti sa mga labi ni Chona. Maswerte ang pamilya mo sa'yo. Responsable ka at mahal na mahal mo sila. Huwag kang mag-alala. Alam mo, lahat daw ng paghihirap na nararanasan sa buhay, may kapalit daw na maganda. Kaya tiis ka lang. Makakamtan nyo rin yun, Mare. Mahinang tumawa si Terry. Salamat, Mare. Nakarating sila sa mansyon na wala ang mga magulang ni Chona. Kaya naman, nagkaroon sila ng paghahanda. Dahil tingin ng mga tao na mag-asawa sila roon, dinala siya ni Chona sa kwarto nito. Ma'am Chona, pinapatawag po kayo ni Ma'am at Sir, sabi ng isang kasambahay. Nagkatinginan silang dalawa ni Chona. Nandoon ang mga magulang nito at magsisimula na rin ang kanilang palabas. Ano, ready ka na? Tanong ni Chona at inayos ang kanyang damit at buhok. Marahan siyang tumango. Oo, Mare. Natawa naman si Chona at tinignan siya ng mabuti. Anong Mare? Love muna. Hindi ka si Terry ngayon. Ikaw si Terence. Tumikhim si Terry at tinanggal ang pagkalamya sa boses. Sige, love. Isang kiss nga dyan. Malakas na humalakhak si Chona. Samantala, bigla namang kinalabutan si Terry sa mga sinabi niya. Hindi niya kaya ang mga linyahang ganoon at maging lalaking lalaki. Tara na nga. Nakakatawa ka, love. Sabi pa ni Chona. Baka kapag hinalikan kita, bigla ka mangisay. Kalma, normal dapat. Hindi dapat tayo magpapahalata. Tumango naman siya at nilagay pa sa bewang nito ang kamay niya. Yes, love. Natawa muli si Chona at napailing. Sabay na silang lumabas ng kwarto. Pagkarating sa sala, nararamdaman niya na ang panlalamig ng kanyang kamay. Kinuha yun ni Chona at hinawakan. Nakaupo sa sofa ang mga magulang ng dalaga. Ang kanilang mga ekspresyon hindi mabasa at ramdam ni Terry ang bigat ng mga titig ng mga ito sa kanya. Pinilit niyang tumayo bagamat nilalamon siya ng kanyang kaba mula sa loob. Mukhang gigisayin ako ng mga magulang mo hanggang masunog, Mare. Bulong niya kay Chona. Ngumiti naman ito. Akong bahala. Gumalaw si Chona sa kanyang harapan, isang banayad ngunit matatag na kilos. Mommy, Daddy, gusto ko pong makilala niyo ang aking asawa, si Terence Policarpio. Parang isang hamon na nakabitin sa hangin ang mga salita ni Chona. Tinitigan siya ng mga magulang ng dalaga. Nalilito at hindi makapaniwala ang mga ito. Kumurap-kurap pa, nagpapalitan ng mga tingin na parang sinusubukang iproseso kung nagbibiro lang ba si Chona. Damang-dama ang pagkabigla na halos marinig ni Terry ang mga iniisip ng mga ito. Unang nagsalita ang nanay ni Chona. Anong asawa mo? Nagbibiro ka ba? Hindi nakakatuwang biro to, anak. Anong ibig mong sabihin, Chona? Kami... Opo, Mami. Putol ni Chona, hindi natitinag ang boses. May asawa na po ako. Kami ni Terence ay mag-asawa na po at hindi po ito isang biro. Biglang tumayo ang tatay ni Chona at parang tumalisik ang pagiging kalmado nito. Ito'y walang katotohanan. Chona, wala ka man lang sinabing mag-aasawa ka na. Hindi ka man lang nagkaroon ng delikadesa na sabihin sa amin ang tungkol dito. Nagpakasal ka nang walang kahit na anong consent namin. Ilang buwan na kami nakikipag-usap sa pamilya ni Tristan na pinili namin para sa'yo. At ngayon sasabihin mo sa amin na nakagawa ka na ng isang mahalagang desisyon ng palihim. Humigpit ang hawak ni Terry sa kamay ni Chona. Yun pa naman ang mga ayaw niya. Madali siyang matense kapag may mga komprontasyon na nangyayari. Matalas ang boses ng ama ni Chona, ngunit may mas malalim pa. Pagkadismaya, galit at marahil ay isang dampi ng takot. Naningkit ang mga mata ng nanay ni Chona habang nakatingin kay Terry. So, itong lalaking pinili mo? Sino bang lalaking yan at pinakasalan mo ng ganun-ganun lang? Umayo si Terry, ngunit parang nanunuyo ang kanyang lalamunan. Kitang-kita niyang pangahamak sa mga mata ng magulang ni Chona. Nandoon ang paghatol kahit hindi naman siya kilala ng mga ito. Mga ganoong klase ng tao pa naman ang kinatatakutan ni Terry. Humakbang si Chona at matatag na nakatayo sa tabi niya.
Opo, eto ang lalaking pinili ko. Ang kanyang pangalan ay Terence Policarpio at siya po ang aking asawa. Sumang-ayon man po kayo o hindi. Namula ang mukha ng tatay nito nang dahil sa galit. Terence Policarpio? Anong klaseng pangalan yan? Saan mo napulot yung napangasawa mo? At inaasahan mong tatanggapin na lang namin to? Saan pamilya galing ang lalaking yan? Anong uri ng background ang meron siya? Napalunok ng mariin si Terry. Pakiramdam niya kahit hindi totoo, bawat salitang ibinabato sa kanya ay parang insulto. Hindi lang siguro siya sanay, lalo pat kailanman hindi siya nakatanggap ng mga iyon mula sa kanyang mga magulang. Medyo nanginginig ang boses ni Terry, pero hindi siya umiwas ng tingin. Ako po si Terence Policarpio, at hindi po ako nanggaling sa anumang mayamang pamilya. Pero ang tangi ko lang pong masasabi, mabubuti pong tao ang pamilya ko. At hindi po kami nanghamak ng kahit na sino. Nagtatrabaho po ako sa isang pabrika. Wala po akong pera o katayuan, sir, katulad ng anak ninyo. Isa lang po akong tao na naghahanap ng ikabubuhay. Humina ang boses niya sa bawat pangungusap. Pero kung wala siyang gagawin, hindi magiging epektibo ang pagpapanggap na iyon. Kailangan niya ring bigyan ang mga ito ng kaunting drama. Nanunuya ang boses ng ama ni Chona. Isang factory worker? Yan ang asawa mo, Chona? Isang mahirap, hamak na tao na walang may bibigay sa'yo? Pinahiya mo talaga kami. Kahiya-hiya tong ginawa mo. Hindi rin kami makapaniwala na nakatayo ka dito, Chona. Sinasabing kasal ka na rito sa lalaking walang may pagmamalaki. Naramdaman ni Terry ang kirot ng mga salita. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, humakbang na si Chona. Hindi talaga natitinag ang tindig nito. Kung totoo man na nangyayari yon, may pinaglalaban itong lalaking mahal laban sa mga magulang. Maswerte ang taong iyon. Tumingin si Chona ng diretso sa ama. Ang mga mata ay puno ng determinasyon na hindi pa nakikita ni Terry sa dalaga noon. Hindi ko po siya ikinakahiya, Daddy. Mahal ko po si Terence at hindi ko kailangan ng pagsang-ayon po ninyo dahil mag-asawa na po kami. Hindi ko po kailangan ng pera o titulo para malaman kung ano ang tama para sa akin. Pinili ko po si Terence. Siya po ang aking asawa at ipaglalaban ko po siya kahit ayaw niyo po sa kanya. Nanlilisik naman ang mga mata ng nanay nito. Chona, nagkakamali ka. Mas mabuti sa iyo ang isang tao na may power at may influence. Hindi namin matatanggap na ginawa mo to. Isasama ka lang sa puti ka ng lalaking yan. Wala siyang maidudulot sa iyo na kahit na anong maganda. Ayoko po ng lahat ng yan at ang kapalit ay ang pagkakaroon lamang po ng asawa. Bariing sabi ni Chona. Gusto ko po ng pag-ibig. Gusto ko po ng taong tatayo sa akin na lalaban para sa akin. Hindi kailangan ni Terence ng yaman para patunayan ang kanyang halaga sa akin. At kung sa tingin niyo po, nalalayuan ko na lang po ang asawa ko dahil ayaw ninyo, hindi po ako papayag doon. Parang kumulo sa galit ang ama ni Chona. At mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga kamao. Pagsisisihan mo to, Chona. Huwag mong isipin na hahayaan na lang namin to. Ngunit hindi nagpatinag si Chona. Nilingon nito si Terry para bang ipinapakita nito sa mga magulang na nagmamahalan sila. Kaya agad namang sumakay si Terry sa drama ni Chona. Tigilan niyo na po ang pakikipagkasundo sa akin sa ibang lalaki, Daddy. Matigas na sabi ni Chona. Hindi umalis ang mga mata sa galit na galit ng ama. Hindi na po ako magpapakontrol sa inyo. Asawa ko na po si Terence kaya dapat ay tanggapin niyo na lang po. Kapag pinilit niya pa po sa akin ang lalaking yon, mapapahiya lang po tayong lahat. Mag-stay po kami rito ng ilang buwan. Sana po pakitunguhan niyo po ng maayos ang asawa ko. Mananatili po kami dito para mas makilala niyo pa po ang asawa ko. Mabuting tao po siya at yun ang mahalaga para sa akin. Ang sumunod na katahimikan ay parang mabigat na ulap. Naramdaman ni Terry ang init ng galit ng mga magulang ni Chona. Ngunit naramdaman din niya ang tahimik na lakas sa desisyon ni Chona. At sa unang pagkakataon, nauunawaan niya ang lalim ng paninindigan nito. Kinakabahan ako sa daddy mo. Akala ko sasapakin ako kanina. Pag-amin ni Terry habang nakahiga sa kama ni Chona. Hindi napigilang humalakhak ng dalaga. Pasensya ka na. Ako naman, inaasahan ko na talaga yon, kaya palagi kitang nilalagay sa likod ko. Para hindi ka masapak ni Daddy. Understandable naman na magalit sila. Sino ba namang hindi magagalit na magulang kapag nalaman mong nagpakasal ang anak mo nang wala kang kaalam-alam? Naiintindihan ko sila sa part na yon.
Pero kung hindi ko rin naman gagawin, kapag pinakilala lang kita dito bilang boyfriend ko, makakagawa pa sila ng way para sirain ang mga plano ko. Napabuntong hininga siya at tumayo sa kama. Basta, nakakakaba kanina. Pinagmasdan ni Terry ang buong kwarto ni Chona. Halatang babae ang natutulog sa kwarto na yon. Mukhang kikay pa nga si Chona. Mga ganong klase ng kwarto ang pinapangarap niya, kaso mahirap lang sila. Katabi niya pa rin sa pagtulog ang kanyang mga kapatid. Ang dami mong hair clips at headband. Ang dami mo ring mga damit. Parang hindi ka mahilig magsuot. Kung ako ikaw, hindi na ako mag-uulit ng damit. Hindi napigilang komento ni Terry. Tumawa si Chona at lumapit sa mga accessories nito. Nagulat siya nang bigyan siya ng dalaga ng isang kahon. Nangarigala lang sa akin ang lahat ng yan. Sinusuot ko minsan pero may mga damit talaga ako na komportable ako. Kaya yun na lang ang paulit-ulit kong sinusuot. Yan ang mga accessories na yan, ibibigay ko na sa'yo dahil hindi ko rin naman masyadong ginagamit. Hindi na ako mahilig sa mga ganyan. Ikaw, mahilig ka diba? Mahilig kang magsuot ng headband tsaka hair clips? Tumango agad si Terry at sinubukan ang mga headband. Ang ganda. Bagay sa akin. Oo, mahilig ako sa mga ganito, Mare. Nung umamin kasi ako sa mga magulang ko na bading ako, eto ang unang binili sa akin ni Papa. Isa lang yun pero sobrang pinapahalagahan ko. Nasa bahay pa hanggang ngayon. Iniisip ko kasi kapag nakasuot ako ng headband at hair clips, simbolo yun na proud sa akin ng parents ko kahit na bading ako. Isa lang naman ang kinakatakot nila sa akin. Tumaas ang mga kilay ni Chona, naging seryoso sa kanyang sinabi. Saan naman sila matatakot? Ang swerte kaya nila sa'yo. Malungkot na napangiti si Terry. Natatakot sila kasi nga bading ako. Natatakot sila na kapag wala na sila, magiging mag-isa na lang ako. Minsan kasi imposible sa mga bading na magkaroon ng sariling pamilya. Gusto pa naman nila magkaroon ako ng anak para may kasama ako hanggang sa pagtanda. Pwede ka naman magkaroon ng anak kahit bading ka. Marami akong kilalang bading na ganyan. May anak sila kahit walang asawa. Sabi naman ni Chona. Sino namang babae? Hindi ko yata kaya yun, Mare. Kissing-sin pa nga lang nating dalawa, nangingisay na ako. Baka kapag nakipag-ekik ako sa girl lalo, maging cause of death ko pa. Biro naman ni Terry. Tawang-tawa naman si Chona, kaya mas dinagdagan niya pa ang kalokohan at mga biro niya. Habang tumatagal, mas nagiging komportable na rin naman kasi siya sa dalaga. Kaya kahit ang kulit niya, komportable niya rin na ilalabas kay Chona. Hinawi ni Terry ang imaginary long hair niya. Tawang-tawa ka naman dyan. Ang labig ng aircon mo dito. Amoy na amoy kapag nautot ka. Mas bumulanghit ng tawa si Chona. Buisit ka. Tumigil ka na sa pagsasalita. Parang bawat sasabihin mo nakakatawa na lang. Pulang-pula na ako. Ang sakit na ng tiyan ko. Humalakak na rin si Terry at tinitigan si Chona. Mas lalo itong gumaganda kapag tumatawa. Mas bagay sa dalaga kapag palagi itong nakangiti kaysa palaging nakasimangot. Ate Chona, pahiram bag. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang isang pinsan na babae ni Chona. Nanlaki ang mga mata ni Terry. Suot niya pa ang headband at hair clip nito. May lipstick pa sa mga labi niya dahil sinubukan niya ang mga makeup ni Chona kanina. Oh, Kuya Terry, anong nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang itsura mo? Tanong ng pinsan ng dalaga. Mabilis namang tumayo si Chona at lumapit sa kanya. Aha, eto ba? Wala lang, nagkatuwaan lang kami ng asawa ko. Tumikhim si Terry at sinimulan ng pagpapanggap. Kunwari naiinis pa kay Chona. Love, alam kong nalulungkot ka. Gusto ko tang pasayahin pero bakit pulang lipstick ko? Plastic na umiti sa kanya si Chona at malanding hinaplos ang kanyang dibdib. Ikaw naman, sumaya naman ako, love. Huwag ka nang magalit Tumawa na parang lalaking-lalaki talaga si Terry. Magtatampo ako pero hindi ko kayang magalit sa'yo. Basta mamaya, kiss ko Muntik na siyang mangisay, kaya bahagya siyang kinurot ni Chona. Oo, pagbibigyan kita. Promise, bubuo na tayo ng first baby. Para silang mga ewan doon, hindi naman naghinala ang pinsan ni Chona. Maya-maya kinuha na rin ito ang bag na hinihiram. Nang makaalis ito, para silang mga uod na naghiwalay. Kaloka, muntik na tayong mahuli. Sinapo ni Terry ang dibdib. Napabuntong hininga si Chona. Ikaw naman kasi,
Bigla ka nagme-makeup dyan, mabuti na lang hindi siya naghinala. Saka may mannerism ka na parang may hinahawi kang mahabang buhok. Hindi naman mahabang buhok mo. Baka bago pa matapos ang plano natin, malaman pa nila na bading ka. Hinawakan ni Terry ang kamay. Paano ko ba pipigilan? Nasanay na nga ako ron. Pangarap ko kasing magkaroon ng long hair pero hindi ko magawa dahil sa trabaho. Kaya hanggang doon na lang ang ginagawa ko. Tapos bigla ako na lang nakasanayan. Basta kapag nakita kitang gumaganon, pipigilan kita. Nagugulat na lang din talaga ako sa'yo. Natatawa na lang, nasabi ni Chona. Yun na nga ang plano nila. Naging maingat sila sa mga nakalipas na araw. Nandoon sila lalo na si Terry para makisama sa pamilya ni Chona. May mga nakakasundo siyang pinsan ng dalaga pero ang mga magulang nito talagang pinapakita sa kanya na hindi siya gusto. Gayunpaman, wala naman silang pakialam pareho ni Chona. Alam kasi nila sa kanilang mga sarili na nagpapanggap lang sila. Kaya lang, kung kailan parang nagiging maayos ang daloy ng lahat, saka naman nagkaroon ng krisis sa kalooban ni Terry. Hindi niya alam kung bakit isang araw, parang nagising na lang siyang sanay na siya kapag kasama si Chona. Magkatabi sila ng dalaga sa kama nito kapag natutulog pero wala namang ilangan dahil alam nga nila sa isa't isa na bakla siya. Pero hindi niya alam kung bakit may mga pagkakataon na kapag nagigising siya, may kakaiba na sa kanya. Kapag nakikita ni Terry ang natutulog na mukha ni Chona tuwing umaga, hindi niya mapigilang mapangiti. Para siyang nahihipnotismo sa ganda nito kaya mabilis niyang sinasaway ang sarili. Mabilis bumangon si Terry at mariing naghilamos. Kinausap niya ang sarili sa harap ng salamin habang nagsisipilyo. Terry, bading ka. Isa kang binabae kaya hindi ka dapat na-attract sa isang babae. Anong ginawa mo kanina? May pagngiti-ngiti ka pa. Bakit? Gandang-ganda ka sa Eva na yun? Hindi pwede. Mas maganda ka pa rin sa girl na yun. Marian, kaya bakit mo gugustuhin? Mare, pabukas! Malakas na kumatok ng banyo si Chona. Napatalo naman si Terry sa sobrang gulat. Huminga siya ng malalim bago buksan ang pinto ng banyo. Nagulat siya nang pumasok ito at nag-inat pa. Tumaas ang nighties nitong suot, kaya nakita niya ang legs. Napapikit si Terry at parang nalunok niya yata ang kanyang toothpaste. Hindi niya gusto ang kung anumang parte ng katawan niyang nabubuhay. Pakiramdam niya, sa unang pagkakataon, may isang babae na baka magpapagising ng pagkalalaki niya. Ano ba yun, Mare? Bulalas niya at marahang tinakpan ng bathrobe ang nabubuhay na hindi dapat mabuhay. Kinusot ni Chona ang mga mata at talagang dire-diretsong pumasok sa banyo at naghubo na ng shorts. Ihing-ihi na ako. Maring Chona, ano ba yan? Loka-loka ka ba? Mabilis siyang tumalikod para hindi niya makita ang pag-ihi ng dalaga. Mabilis siyang nagmumog para matapos na at makaalis na sa banyo. Ano bang problema mo? Bakit ka ba sumisigaw? Inaantok pa na tanong sa kanya ni Chona. Nagreklamo agad si Terry. Umiihi ka naman nang wala ako rito sa banyo. Basta kang umihi dyan. Hubo ka ng hubo. Nakita ko ng forestation mo dyan pati perlas mo. Natawa naman si Chona, parang wala lang kung makita niya ang hindi dapat makita. Ano bang problema doon? Hindi naman itong unang beses na nagbanyo ako habang nandito ka. Eh bakit big deal ngayon? Ang weird mo naman, Mare. Saka wala ka namang pakialam dito. Hindi ba bading ka, Mare? Oo, sagot agad ni Terry. Bading na bading ako. Diyan ka na nga. Tumawa lang si Chona nang lumabas siya sa banyo. Samantala, hindi mapakali si Terry. Bumaba ang tingin niya sa sandatang hindi dapat makipagdigmaan. Pero yon at mukhang handang-handa na. Ano ba to? Ano ba itong nararamdaman ko? Bakit ganito? Kasalanan talaga ng luka-lukang yon. Parang maiiyak na nasabi ni Terry. Kahit na hindi dapat sila maghiwalay sa mansyon, umiwas pa rin si Terry ng araw na yun kay Chona. Nakisama na lang siya sa mga pinsan ng dalaga. Kailangan niya munang lumayo hanggang sa hindi niya naiintindihan ang kanyang sarili. Makmak, naguguluhan ako. Naiinis ako sa sarili ko. Reklamo ni Terry habang kausap sa cellphone ang kanyang best friend na si Makmak. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko. Sa tuwing gigising ako tuwing umaga, kapag nakikita ko ang magandang mukha ni Maring Chona, sobrang lakas ng tibok ng puso ko. Para akong nawawala ng hininga. Bakit ganito? Nahimigan niya ang gulat sa mga salita ng kanyang kaibigan. Hindi kaya in love ka? Nanlaki ang mga mata ni Terry.
Hindi pwede yun. Lalaki ang aking nais. Alam mo namang binabae ako. Bakit ako magkakagusto sa isang girl lalo? Edi sige. Paano mo ba ipapaliwanag, Mars? Tanong sa kanya ni Makmak. Yang mga sinasabi mo sa akin, yan ang lihim niya ng mga taong in love. Pero bading ako, Makmak. Babae si Chona. Paalala ni Terry. Huminga ng malalim ang kanyang kaibigan. Bading ka. Bading tayong dalawa pero ang totoo, hindi naman natin alam kung sino ba talagang mamahalin natin. Kung kanino tayo tatamaan. May mga nakalala rin akong bading na nagkakagusto sa mga babae. At okay yung pagsasama ngayon. Although, tomboy nga lang ang nagustuhan nila. Pero kasi sa'yo, sa straight na babae ka nagkakagusto. Humigpit ang hawak ni Terry sa cellphone. Hindi ko alam, Makmak. Naguguluhan ako. Hindi na ba ako bading? Pero sa puso ko, kahit nararamdaman ko to, alam ko sa sarili ko na bading pa rin ako. Oo, sabi pa ng kaibigan niya. Bading ka pa rin. Walang pumipigil sa'yo na maging bading. Pero kung anong sinisigaw ng puso mo, bakit mo naman kasi pipigilan? Kung nai-love ka dyan kay Chona, magpakatotoo ka na sa sarili mo. Hindi lang naman yon ang ikinakatakot niya. Pakiramdam ni Terry pag umamin siya kay Chona, baka maging awkward para dito. Weird din namang tingnan na ang isang bading na katulad niya may gusto sa isang straight na babae. Bukod doon, siguradong mas lalong hindi siya matatanggap ng mga magulang ng dalaga kapag nalaman na isa siyang bading. Hoy, Terry, huwag kang umiwas. Dapat lagi tayong magkasama rito. Sabi ni Chona at hinawakan pang kamay niya. Napalunok si Terry at pinagmasdan ang magkahawak nilang mga kamay. Ayaw mo ba talaga sa mga lalaki? Umiling naman si Chona. Oo, bakit mo na itanong? Sa bading, ayaw mo rin? Mahinang tanong ni Terry. Humalakak naman ang dalaga. Siyempre gusto. Komportable ako kapag kasama kita. Napakagatlabi si Terry. Hindi niya kayang aminin ang kanyang nararamdaman. Binayaran siya nito para magpanggap, pero yon at nahuhulog na siya rito. Ang hindi pa nakakatuwang pakinggan, bading naman kasi talaga siya. Pero isang pagkakamali ang mangyayari na mukhang magpapabago sa takbo ng lahat. Nagkaroon ng inuman ang mga pinsang lalaki ni Chona. Kahit ayaw ni Terry, napilitan pa rin siyang uminom. Sobrang sakit ng ulo niya pagkagising. Lasing siya sa nagdaang gabi. Pero tanda niya na kaya niya pa namang maglakad. Wala na siyang ibang ginawa kundi kulitin at daldalin si Chona. Lumingon siya sa dalaga para mag-sorry. Pero napatakip siya sa bibig nang makita ito. Hubad si Chona at natatakpan lang ng kumot ang katawan. Bahagyang natatakpan ng dibdib na napansin niyang namumula pa. Pati mukha ni Chona, namumula na rin. Napakagatlabi si Terry. Pakiramdam niya, siya ang may gawa ng mga mapupulang marka sa dibdib ni Chona. Sa kanya lang naalala lahat ng ginawa niya sa nagdaang gabi. Anong ginawa ko? Impit siyang napatili at halos punitin na ang kumot. Nagulat si Terry nang biglang nagising si Chona. Sa tingin mo, anong ginawa mo? Napaatras siya at napatili kaya nahulog siya sa kama. Chona, sorry. Anong ginawa ko? Nasaktan ba kita? Pinagsamantalahan kita. Hindi napigilan ni Terry ang mga namumuong luha. Hindi niya gustong gawin yon. Pakiramdam niya, pinilit niya si Chona. Ayaw nito sa mga lalaking nagtitake advantage pero yon at ginawa niya pa rin kahit isa siyang bading. Hindi mo naman ako pinagsamantalahan. Bumigay na rin naman ako kagabi. Mahinang sabi ni Chona. Tumunghay agad si Terry sa dalaga. Anong ibig mong sabihin? Tinapik nito ang kama. Higa ka ulit sa tabi ko. Payakap ako. Gulat niyang tanong. Tumawa si Chona at muli siyang pinahiga bago yakapin. Ang sarap-sarap yumakap sa boyfriend ko. Boyfriend? Naguguluhan na talaga siya. Tiningala siya ni Chona at napangiti. Oo, boyfriend na kita. Sinabi mo sa akin kagabi na gustong-gusto mo ako. Hindi ako sumagot kaya umiyak ka ng malakas. Para kang batang nagtatantrums kagabi. Ayaw ka nang sagutin at patulan dahil lasing ka. Hindi ko alam kung totoo bang sinasabi mo o nagkaroon ka lang talaga ng lakas ng loob na sabihin sa akin ng lahat. Pero hindi na mahalaga sa akin yon. Gusto rin naman kasi kita. Kaya ayan, nang sinabi ko sa iyong nararamdaman ko, bigla mo na lang akong dinaganan.
Hindi napigilan ni Terry ang pagsinghap. Well, ba ako kagabi? Tumawa si Chona at sumubsob sa kanyang dibdib. Sobra. Hinaplos niya ang buhok nito. Hindi napigilang mapangiti ni Terry. Sobrang lakas ng tibok ng kanyang puso. Hindi niya inasahan na gusto rin pala siya ni Chona. Gusto mo bang magpakasal na tayo ng totoo? Biglang tanong ni Chona. Mas hinilan niya ito para yakapin. Gusto kong totohanin na. Unang beses ko tong naramdaman at sa'yo lang. Pero kahit gustong gusto kita, bading pa rin ako. Mahirap lang din. Hindi ako matatanggap ng mga magulang mo. Hinawakan ni Chona ang kamay niya. Hindi naman mga magulang ko ang pakakasalan mo. Sa akin ka naman mangangako. Sa akin ka naman magsasabi ng I do sa harap ng altar. Kilalanin pa natin ang isa't isa bago magpakasal. Itong matinding paggusto natin sa isa't isa, palalimin natin at gawin nating pagmamahal. Gusto mo ba yon? Napangiti si Terry. Oo, gustong-gusto ko, love. Gustong-gusto ko. Humalakhak si Chona. Hindi na, mare. Halik na lang ang isinagot niya rito. Muli, nagsalo sila sa mainit na sandali. Simula ng araw na yon, hindi na lang basta pagpapanggap ang mayroon sa kanila. Totoo na at labis ang kagalakan na nararamdaman ni Terry. Pagkalipas ng ilang buwan, nagpakasal sila ng totoo ni Chona. Kailangan muna nilang magpakasal ng totoo bago aminin sa lahat na bading si Terry. Inasahan niya nang hindi pagtanggap ng pamilya ni Chona. Pero sobrang tapang at tindi ng pagmamahal ni Chona para sa kanya. Walang araw na hindi siya nito ipinaglaban. Asawa? Gulat na tanong ng tatay ni Terry. Totoo ba? Hindi ba't bading ka? Natawa si Terry at hinawakan ang kamay ng kanyang asawa. Papa, bading pa rin naman po ako. Pero syempre, sa babae ho kasi tumitibok ang puso ko. Kaya, eto na po. Si Chona. Natawa naman ang nanay niya. Nawala ka lang ng ilang buwan para sa trabaho. Pag uwi mo, may asawa ka na. Ay, may apo na rin po kayo. Buntis na po kasi si Chona. Anunsyo pa ni Terry na mas lalong ikinagulat ng mga ito. Napangiti si Terry. Nakikita niyang masayang kanyang pamilya para sa kanya. Tinanggap ng mga itong bading siya pero minsan na rin naman kasing pinangarap ng mga ito na magkaroon siya ng sariling asawa at matatawag na anak. Kaya yun ang katuparan sa dating pangarap ng mga ito para sa kanya. Wow, tinahimang mga to? Nakangiting tanong ni Chona habang tinitingnan isa-isa ang mga damit na para sa baby. Oh, pasensya ka na. Yan ang kaya ko. Hayaan mo, maghahanap ako ng paraan para mas kumita ako ng mas malaki. Mayaman ka kaya maibibigay mo ang lahat sa kanya. Kaya mo kahit wala ako. Sabi ni Terry sa kanyang asawa. Pero ngumiti lang si Chona at hinaplos ang kanyang mukha. Etong mga effort na ginagawa mo para sa akin at para sa anak natin, walang-wala sa mga mamahaling bagay na nabibili ng pera. Punong-puno kami ng pagmamahal mo, kaya nagpapasalamat ako. Napangiti si Terry at niyakap ang kanyang asawa. Sa mga bagay na hindi niya inaasahan, si Chona ang isang taong pinakanagustuhan niya. Nagpapasalamat siya sa Diyos na nagkaroon siya ng isang Chona sa piling niya. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang pag-ibig ay hindi mapigil. Hindi natin alam kung kailan ito darating at kung paano ito mangyayari. Ang isa sa mga pinakamagandang kwento ng pag-ibig ay kapag umibig tayo sa pinaka hindi inaasahang tao at sa hindi inaasahang pagkakataon. Lagi rin nating tatandaan na ang pagmamahal ng pamilya ang pinakamatibay na pundasyon ng kahit na sino. Kung nararamdaman natin ang buong suporta at pagmamahal sa ating tahanan, hindi tayo maapektuhan ng panghuhusga ng ibang tao. Subalit, hindi pare-pareho ang pananaw ng bawat magulang. Kaya minsan, nahanap natin ang suporta at pagmamahal sa ibang tao na sa tingin natin ay tunay na nagmamahal at handang tumindig kahit sa napakahirap na sitwasyon. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.